Bumalik ito sa kama at sinindihan ng ilaw. Pinainom niya ulit ako ng gamot. Pagkatapos, umupo siya sa kama at sumandal sa dingding. Pinauna niya sa akin ang legs niya. Hihilutin daw niya ang ulo ko. Sa mga panahong yun, para akong lantang gulay. Pero ang isipan ko nagwawala sa kakaibang pakiramdam. Feeling ko nga baka nagdidelirio lang ako. Pero hindi. Simula noong gabing iyon, matapos na mga masasayang naganap, ayun na rin pala ang una at huli kong pagsali sa mga patimpalak. Gaano ko man kagusto pero kailangan kong pigilan ang aking sarili sapagkat mas mahalaga sa akin ang buong pamilya at makapagtapos ng pag-aaral. Sabi pa ng papa ko, di bali nang hindi ako maging sundalo kagaya niya, wag lang daw ako magbabakla. Makapagtapos lang daw ako ng pag-aaral at mabigyan siya ng maraming apo. Ay labis na nitong kaligayahan. Oh, grabe, grabe. Pinapawisan ang kilikili ko kapag narinig ko yon sa papa ko. Paano kasi? Hindi ko talaga ma-imagine ang sarili kong mag-asawa ng babae. Iniisip ko palang nasusuka na ako. Ew, ewan ko ba? Ang hirap talaga ng sitwasyon ko. Bakit kasi ganito ang pagkatao ko? Minsan, naiinis ako manalamin. Pakiramdam ko kasi unfair ang mundong ito. Binigyan nga ako ng pusong babae, pero hindi naman ako binigyan ng katawang babae. Ay nako, as if na may magbabago pa. Ganito na talaga. Kahihiyan sa pamilya at salot sa lipunan ang madalas na interpretasyon sa amin ng mga tao. Bakit pag bakla, kahihiyan agad? Salot agad? Hirap kasi sa tao. Husga agad. Subukan nyo kaya muna kami intindihin. Nanggigigil ako sa inyo. Ano ba yan? Nandito na naman ako sa aking mga sentimiento. Anyways, doon naman tayo dumako sa mga nakakakiligong kwento. Simulan natin sa first crush ko noong elementary. Si Martin. Kinikilig na ako. Ano ba yan? Si Martin na super cute. Pero actually, crush talaga kasi siya ng bayan. Crush din siya ni Jackie. Crush siya ng buong barkada. O diba? Ang dami kong karibal. Noong gumraduate kami ng elementary, wala na kaming balita sa kanya. Basta alam lang namin sa Maynila na siya nag-aaral. After kay Martin, dami ko pang naging crush. Si Jerome, si Carlos, si Daniel, Diego, Greg. Basta madami di ko na mabilang. Pero ang di ko makalimutan ay ang pinakatumatak sa akin. Ang kauna-unahang lalaking nagpatibok ng aking puso. Si Sir Nathan. Oo, tama. Advisor namin noong high school. Halos walang pumapasok sa utak ko kapag nagtuturo na siya kasi naman puro imahinasyon ang tumatakbo sa isip ko. Halos himatayin ako kapag tinatawag niyo pangalan ko. Ang sabi ko, present. Pakiramdam ko, binabalisaw-saw ako sa kilig pag nandyan si Sir. Ang pogi-pogi niya kasi. Matangkad, balingkinitan, at kapag kumiti, ewan ko na lang. Masaya talaga palagi ang high school life ko noon dahil sa kanya.
Kukumpleto lang ang araw ko noon kapag nakikita ko siya. Kaya kapag Sabado at Linggo, o di kaya holiday at walang pasok, ay tila pinitensya para sa akin. Kaya noong nabalitaan ko na jowa na si Sir ang isa sa mga teacher namin, ay talaga namang nahati sa dalawa ang puso ko. Lalo na nung nalaman namin na nag-propose na si Sir at ikakasal na sila. Gulong-gulo talaga ang mundo ko noon. Todo comfort ang buong barkada sa akin. Nawalan ako ng gana mag-aral. Buti na lang, fourth grading na namin yun. Kaya petiks-petiks na lang minsan. Pakiramdam ko, naturog ang aking puso. Ang sakit-sakit talaga. Sabi pa ng gaga kong best friend, huwag ka na nga masyadong affected. Kung makapaglumpas ay ka, wala namang kayo. Ay, talaga. Ang sama nga ng pakiramdam ko, sinabihan pa ako ng gano'n ng BFF ko. Pero totoo naman yung sinabi niya, di ba? Walang kami. At hindi magiging kami. Hanggang pangarap lang ang salitang kami. Tunay na pag-ibig ang salitang tila napakahirap matagpuan sa isang kagaya kong abnormal ang pakiramdam. Masakit man isipin, ngunit pilit kong tatanggapin sapagkat meron namang pamilya at mga kaibigang nagmamahal sa akin. Ngunit minsan, di ko maiwasang may gumugulo sa akin. Si Jackie. Ang kaibigan kong sobrang bait at mapagmahal sa akin. Higit pa sa kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Sobrang close at open namin sa isa't isa. Wala nang rason para magkailangan pa kaming dalawa. Sabay kaming naliligo, sabay kaming nagbibihis, at magkadapi kaming natutulog. Sa ngayon kasi, kasalukuyan kaming umaarkila ng boarding house malapit sa school namin. Wala naman kasi kami talagang mali siya. Tiwalang-tiwala ang tita ni Jackie sa akin sa ganoong setup namin. As if naman kasing may gagawin ako sa pamangkin niya, no? Malabo. Mas conservative pa nga ako kaysa kaibigan ko. Minsan nga, binibiro ko si Jackie na wag niya akong pagtatangka ang gasain. Tapos ang loka, sasakyan pa yung biro ko. Akma pa siyang hahalik at kikilitiin ako. Tapos ako naman, sigaw ng sigaw. Rape! 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 Tawanan lang kami matapos naming magbiruan. Hagalpakan sa kakatawa. Pero sa halos ilang taon, magkasama kami ni Jackie. Simula pa pagkabata, hindi ko lubos akalain na darating ang araw na hindi ko maipaliwanag. Naguguluhan ako. Nakaramdam ako ng pagtataka sa sarili ko. Bagay na hanggang ngayon, tinatago at pilit kong pinipigilang umusbong. Ganito kasi yun. Hating gabi na noon, nagising ako ang init ng pakiramdam ko. Siguro, dala na ng aking lagnat. Umungol at kumilos ako papalapit sa himbing na natutulog na si Jackie. Agad naman itong naalimpungatan at kinapa ang noo ko. Ang init mo. Sabi niya. Bumalikwas ito sa kama at sinindihan ng ilaw. Pinainom niya ulit ako ng gamot. Pagkatapos umupo siya sa kama at sumandal sa dingding. Pinauna niya sa akin ang legs niya. Hihilutin daw niya ang ulo ko. Sa mga panahong yun, para akong lantang gulay. Pero ang isipan ko nagwawala sa kakaibang pakiramdam. Feeling ko nga baka nagdidiliryo lang ako pero hindi. Meron akong pakiramdam na tila nakukuryente ako. Sa bawat haplos ni Jackie sa sindido ko, may kung anong kumikiliti sa bato ko. Bagamat amoy ko ang mabahong amoy ng pampahid na pinapahid niya sa ulo ko, mas nananaig pa rin ang halimuyak ng mabangong buhok nito.
ang legs niya na kung saan ako nakaunan. Pakiramdam ko nakaunan ako sa ulap na kung tutuusin, hindi ito yung unang umunan ako rito. Hinayaan ko ang sarili ko sa ganoong damdamin. Wala akong lakas upang pigilan ang sitwasyon. Mga ilang minuto kami sa ganoong posisyon nang bigla ako nakaramdam ng pananakit ng puson. Napumulat ako bigla ng mata. Nakita ko ang malaanghel na mukha na nakatingin sa akin. Masama pa rin ba pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Bumangon ako at pilit ngumiti. Medyo okay na. Sagot ko. Humiga ako sa unan at tumalikod. Matulog ka na. Thank you, sis. Sabi ko. Sure ka? Huli niyang tanong. Oo lang ang naging tugon ko. Wala na akong masabi. Gisingin mo ako kapag sumama ulit pakiramdam mo ha. Good night. After that happened, hindi ako nakatulog. Promise.